Hello mga kabayan, ito na naman po ang inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa isang video. So ang video na po ito ay reaction lang din. Nung gumawa ng video na ito na yung nga po, ang mga dahilan. Maaring pwedeng dahilan, hindi naman sinabing confirm na itong mga dahilan na ito. Kung bakit binabaan ang budget ng Office of the Vice President. Nagkataon lang na si Vice President Sara Duterte ang nauupo sa Office of the Vice President. At yun nga po, kung mapapansin nyo siguro, kung isipin nyo, malaki na ang 700 million sa isang taon. Okay? Pero kung isipin nyo rin po, ang Office of the Vice President po kasi ay pangalawa, sa pinakamataas na opisina sa bansang Pilipinas po. So, panoorin nyo po yung video at ito po yung opinion nung gumawa ng video na ito na kung bakit tinanggalan ng malaking bahagi ng budget ang Office of the Vice President. At ako naman po ay ito, sarili ko pong reaksyon na naniniwala po ako doon na ganun po kung bakit tinanggalan ng napakalaking bahagi ng budget ang Office of the Vice President. Kasi po, hindi naman parang sikreto sa atin o lingid sa kaalaman natin na kapag tumulong ang Office of the Vice President tapos si Vice President Sara Duterte pa yung naupo dyan, so mas lalong sisikat ang Vice President. So panoorin po natin ang video, mag-react, mag-comment. Again, this is your Junjun. Junjun is in. Bakit kailangan tanggalan ng budget ang Vice President? Ganito yun. Naaalala nyo ba, sa bawat kalamidad sa Pilipinas, sinong nauuna na magbigay ng ayuda? Diba? Office of the Vice President. Sino ang pinaka-effective na nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan? Office of the Vice President. Sino ang may mas malaking pondo para ipamigay sa taong bayan? Office of the President. Siyempre, di ba? Bumagyo, hinanap si BP. Hinanap ba ang presidente? Hindi. Sino naunang nagbigay ng ayuda? Si Vice President. Ngayon, tanungin ko kayo, kung ikaw ang presidente o ikaw si Speaker Martin, pabibigyan mo ba ng pondo yan? Siyempre hindi. Di ba? Bakit mo bibigyan ng pondo yung isang tao na magaling? Lalo siyang sisikat, di ba? Anong dapat gawin? Awayin nyo, bastusin nyo. Di ba? Para ano? Para mapahiya. Hindi rin naman sila nanalo sa pamamahiya. Hiya pa kayo. 733 million. Sinagad nyo na sana. Dapat ang matatanggap na lang ng Office of the Vice President, yung mga sweldo nila, wala na dapat overhead. Kahit pambili ng papel, wala na dapat. Kahit pang maintenance ng mga computer nila, wala na dapat yun. Sinagad nyo na sana para naiparamdam nyo sa Office of the Vice President na ganon gumamit ng kapangyarihan. Para pag siya ang maupong presidente, maalala niya yan. Di ba? Ganon dapat ang ginawa ninyo. Ginawa nyo nagtira pa kayo. Di ba? Tapos sasabihin mo hindi pa final yun. I-final nyo na. Sina-challenge ko kayo, i-final nyo na. Gawin nyo ng lahat. Bakit? Dahil napahiya kayo, naka-ready kayong ipahiya yung Vice President tapos hindi kayo pinuntahan. Ano nangyari sa inyo? Nagmukha kayong lahat tanga. Ididiman nyo yung presence niya. Presence niya para ano? Para insultuhin nyo. Diniman nyo ba yung presence ng Pangulo para sa budget niya? Di ba? Isipin nyo naman yun. Matatalino kayo, mga honorable kayo. Bakit ganyan yung asta nyo? Di ba? Para kayong mga bata. Sobra pa sa mga bata. Di ba? Ayaw nyo na napapahiya kayo. Pero gusto nyo na mamahiya kayo. Di ba? Puro na lang kayo politika. Puro na lang kayo project. O dyan, magsama-sama na kayo dyan. Antayin na lang namin na magpresidente si Sara Duterte.
So, ayan na nga po mga kabayan, napanood natin yung video, no? At malamang, again, sinasabi ko po, no? Hindi naman natin mapapatunayan, hindi naman natin talaga lubos na malalaman kung anong dahilan, ano? Ng pagbaba ng budget ng Office of the Vice President. Pero ako po, ang reaction ko dito ay isa lang po ang totoo. Ang taong bayan po ang magdudusa dito sa desisyon na ito. Kasi kung may kapangyarihan ang Office of the Vice President na para tumulong, at kakailanganin nila ang pera, so nabawasan na po ang kapangyarihang tumulong ng Office of the Vice President. Liban na lang po siguro kung kakausapin ni VP Sara ang mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President na magkaroon sila ng sakripisyo lalong-lalo na sa mga sahod nila, para maibigay, maitulong sa taong bayan. Maaari din po na yung opisina nila, wag na lang sila doon siguro mag-opisina kasi kung mahal ang bayad. So maraming sakripisyo po na kung saan taong bayan ang maghihirap. Hindi po mismo yung taong bayan na mga pwedeng tulungan ng Office of the Vice President, kundi pati yung mga empleyado na nasa Office of the Vice President po. So kung naging ganun ang desisyon ng mga nag-a-approve ng budget ng Office of the Vice President, so hindi nila inisip yun. Hindi na nila inisip yung mga taong bayan na pwede pang tulungan at yung mga empleyado na nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Hindi na nila inisip yun. So yan po ang aking reaksyon. Again, this is your Junjun. Junjun is out.